Okay, good guys, no? Mayroon na naman tayong gagawin ngayon na H52 error. Dito tayo ngayon sa Lancaster, Cavite, Jaltrias, Cavite. So ngayon gagawin natin to guys yung error na ito, no? Tulad dati sa mga ginagawa natin, i-repair natin guys yung board kasi nga dahil mahal yung motherboard nitong Panasonic, no? Kasi pag bibilhin natin yan, ang halaga niyan is nagre-range yan sa 8,500 to 10,500, no? Depende sa supplier na mabilhan nyo, no? So, medyo mabigat talaga yung board na ito kapag papalitan natin ng buo, no? Talagang mahal siya. So, basta H52 guys, kaya natin repairin yan, no? So, pwede nyo ipadala sa amin, no? Yung mga board na yan na gusto nyo ipa-repair. 3 months warranty po sa amin guys yung H52 error na repair, no? So board repair po ang gagawin natin kapag H52 error, no? So ayan, ito na nga guys, no? Siset up lang natin yung mga gamit natin dito, no? Yung mga panghinang natin, yung pang-opera natin para masimulan natin yung repair, no? So ito guys, sa mga nag-re-repair talaga ng board, no, lalo na sa mga bagong technician, ang H52 error madali lang siyang i-repair, no. So sundan nyo lang yung mga video natin. May mga marami na tayong video na i-upload dito sa YouTube, siguro more than 20 videos na, no. So sinasabi na natin dyan yung mga parts na kailangan yung palitan, no. So tulad sa sinasabi ko, no, itong nandito guys, yung regulator na nangingitim dito, hindi po yan ang sira talaga ng H52. So nililinis lang natin yan guys para lang maiwasan yung pagkaroon ng shortage, no? Kasi nga nangingitim na yung gilid niyan. Normal talaga yan na nangingitim yung gilid niyan kasi umiinit yan. Dahil regulator yan, umiinit, nangingitim talaga yung silicone. So ang pinaka problema talaga ng H52 nandito sa likod, no? Nandito. So ayan na nga, sinimulan na natin siyang operahan para makita natin yung mga parts na sira na dito, no? So yan, so operahan lang muna natin, no? So ngayon guys, ang repair namin sa mga H52 error nito is minimum namin na repair nito is 2,500 all in pagdalhin sa amin. Kapag yung home service namin plus transportation, no? Kung malayo kayo, plus transportation po ang ating repair, no? Kasi nga dahil kung i-home service namin yan, kakain siya ng oras, at the same time gasolina ng sakyan, toll, no? So kailangan may additional siya kapag i-home service siya namin, no? So kami naman ay nagsiservice ng Cavite, Laguna, Batangas, no? So sa mga malayo, pwede nyo ipadala sa amin yung board para ipa-repair. So may unit naman kami sa shop, no? So mayroon kaming tester para after ma-repair, isasalpak natin yan doon sa unit. Pag nasalpak na natin, itetest natin. So may matching video pa yan guys, no? So ipapadala namin sa inyo yung video. Then saka namin ipaship kapag okay na, no? So marami na kaming na-repair nito guys na H52, no? Kung hindi na mabilang yung na-repair namin nito, no? So yung i-upload natin na video siguro mga more than 20 videos na. Pero ang ibang video hindi pa namin na-upload yan, no? Kasi nga paulit-ulit lang yung repair natin. So hindi na namin na-upload yung iba. So tulad yan guys, ang mapansin nyo, sunog siya, no? So ang isa talaga sa main cause nito guys ay yung laging naka-plug ang inyong washing machine. Hindi nyo siya binubunot after gamitin. So ito yung result niya kapag hindi nyo binubunot ang inyong washing machine after gamitin, kasi nga umiinit ito, no? So ang silicone kasi nito guys, umiinit, no? So kapag umiinit yan, nalulusaw, so nagkakaroon siya ng shortage, no? So hindi to tulad sa ibang appliance tulad ng mga ref, no? Ang ref nga walang bunutan yan. Yung mga board kasi ng ref, hindi yan siya nakabalot ng silicone. Hindi tulad sa washing machine na nakabalot siya ng silicone na kapag sobrang init na natutunaw siya. Ayan, tulad nito guys, kung mapansin nyo, naging liquid form na siya. So pag once na nag-liquid form na yan, maging electricity, ano na yan siya, no? Pwede nang dumaan yung kuryente. So doon na nagkaroon ng shortage. So ang kailangan nyo dyan, alisin nyo yan yung mga itim na yan, yung mga silicone na yan, tanggalin nyo.
Tapos yung mga resistor na nasa ilalim niyan, yun yung i-check nyo. Kapag mayroong mga change value dyan, palitan nyo, no? Minsan naman, yung linya niyan, yung napuputol. May mga katabi dyan guys na resistor. Bali, ano yan? 4 na resistor na malalaki. Tapos mayroong 2 maliliit na resistor, no? So, yun yung mga dapat nyo i-check dyan. So, ang sa likod na yan, yung mga itim na yan, 6 lang na resistor yung nandyan ang pwede nyong i-check, no? So, ngayon, kung anong parts dyan ang nag-change value or sira na, yun yung palitan nyo. No? So, basic lang naman talaga to i-repair, no? Yung H52 nito, lalo na sa may mga electronics background, no? So, marami na tayong na-vlog, no? So, siguro naman nasundan nyo na ito. Napakaliit na portion lang naman. Ayan, yan, kung mapansin nyo. Yan po yung mga resistor dyan. Yan lang yung i-check nyo, guys, para ma-repair nyo ang isang H52 error, no? So, siyempre, magdala kayo ng pamalit, no? So, 204, tapos meron pa akong isang binlag dyan na may 2 maliliit na resistor, pero bihira yon, no? Kadalasan itong mga 204 na yan ang laging may issue dyan. So, yun po ang inyong palitan, no? Ayan, doon lalo na sa mga baguhan. So, ayan na nga guys, no? So, hindi na natin naipakita yung paghinang natin dyan, no? Para naman, kasi nga maraming magagalit sa atin, no? Pag pinakita natin pa yan step by step yung paghinang dyan, no? So baka sabihin wala na silang customer, baka i-DIY na ng mga customer, no? So ayan, yun lang, no? Kung ikaw ay technician, sigurado naman masundan mo na, alam mo na kung anong dapat mong palitan dyan, yung mga resistor dyan, no? Pero sa mga hindi kaya i-repair yan, pwede nyo ipadala sa amin yung board na yan para ma-repair natin, no? So kami naman, i-repair namin yan, mga 30 minutes lang naman natin i-repair yan, tapos testing, no? So, mabilis lang naman, no? Kung gusto nyo dalhin sa amin yung board na yan. So, yan. So, after natin siya ma-repair, hinangin na natin para magkaroon din siya ng lagyan natin siya ng cover, no? Para hindi siya mabasa, no? So, ayan. Testing natin. Ayan. So, kung mapansin nyo guys, ayan na. Okay na. So, hindi na siya nag-error. So, yun lang, no? Yun lang naman yung naging issue niyan talaga. Yung kanyang mga resistor dyan, no? Nasusunog. No? So, yun. So, okay na siya, guys, no? Hindi na siya nagkaroon ng error. So, ang H52 kasi talaga, guys, ano yan? Ang cost talaga niyan, yung laging nakasaksak, no? Ang dami na kaming na-encounter niyan. Lahat ng naging H52 error ay hindi binubunot sa outlet, kaya nagkakaroon siya ng mga error. So, yun, no? Okay na ito, guys. Okay? Thank you. Bye-bye.